Mapagpalang araw po sa ating lahat. Si OG Angono, handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Sige nga, kung handa na, pwede ba sumigawan lahat ng malakas na hallelujah? And 1, 2, 3. Hallelujah! Come on! Sabay-sabay tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Come on! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, ng iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, kami magsasaya sa piling mo. Minsan pa, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang, maitak mo yan! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin
natin na sapat na tingin pa ang ating Panginoon. Come on! As we sing, di magdadamba sa kawalang pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo sa gana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasal. Wala nang maliit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Palakpak mo yan, kapatid! Nangangamba sa kawalang pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Come on, talon! Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, bigaya mo sa gana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasal. Wala nang maliit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord, ikaw ay sapat na at higit pa. Oh, jump, jump, jump. Let Jesus hear your voice. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasal. Wala nang maliit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan.
Diyos. Kung sa labas man ay nagpepiestahan, O Lord, ngunit hindi nila makikita ang tunay na kasiyahan sa inyo, Lord. Lord, nandito kami sa inyong panambahan, O Lord, nagpepiesta sa pangalan mo, Lord. Lord, maraming salamat dahil tinipon mo kami dito inyong mga anak upang mapuri sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami niligay sa makamundong bagay, O Lord. Lord, maraming salamat dahil pinili mo kami, O Lord. As we continue, let's feel the presence of God. At dadakilain ka namin, O Lord, na wala kang katulad at wala nang hihigit sa iyo. As we sing, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isip, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Lift up your voice. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Deklara natin na walang mahirap sa ating Panginoon. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di manggagamba sa piling mo. Bawat araw ko, Panginoon, bawat araw ko ay hawak mo, di manggagamba sa piling mo. Walang mahirap
ang Diyos, marinig ang iyong boss. Come on. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. 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 Lord! Hallelujah! Tunang nga Diyos, Ikaw ang Diyos noon at magpakailanman. Maraming salamat, Lord. Dahil nandito kami sa iyong panambahan, Lord. Pinupuri ka, Lord. Tinataas ka. Maraming salamat, Lord. Dahil sa privilege na ito, Lord. At Lord, as we continue this worship service, O Lord, sa lahat ng mga makikinig, O Lord, at sa magpipicture, Lord, itago niyo po sa iyong likuran na ikaw ang maparangalan, O Lord. Hindi makita ang kanyang kahinaan, O Lord, kundi ikaw, Panginoon. Lord, maraming salamat na nandito ang iyong mga anak na makikinig sa inyo, Lord. Lord, naway ito'y tumatak sa aming puso at isip at maisabuhay namin to, Lord. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang papuri, O Lord. Ikaw lang aming dadakila, luluhatiin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po or tanghali sa ating lahat. Pakibati naman po ang inyong katabi. Ayan. Pakibati naman ng Happy Fiesta! Happy Fiesta, Fiesta ng kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pista ng iyong kabutihan. Ano ba yun? Alam niyo ba yung kantang yun? Di ba? Nakakatuwa, no? Na yung mundo nagse-celebrate, ang ono lang pala, nagse-celebrate ng piyesta. Pero tayo, nagse-celebrate din tayo ng piyesta dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Alam niyo po, ayan, kung natatandaan niyo po, last week, ang month po ng November, pinag-uusapan po natin yung Women of Faith. Tama po ba? Last week, sino po yung una nating pinag-usapan ng mga kababaihan? Si Maria at si Mercedes. Hindi, joke lang. Ay, nako, daddy joke na naman. Hindi nakaka-relate yung mga kabataan. Okay, si Maria at si Martha. Okay, and then last week, sino po yung shinare ni Sister Yeng? Si Esther. Ayun, Esther. Actually po, etong isi-share ko po ngayon sa inyo, isa po talaga sa pinaka-challenging para sa akin na i-share. Medyo mabigat po itong i-share ko sa inyo. Kasi po, ano po siya, isa din pong babae sa Bible. Dalawa lang po yung babae na pinangalan sa babae ng mga books sa Bible. Ito po siya. Kaya po mahirap sa akin i-share kasi naman ang pangalan niya nag-i-start sa letter R. So ang hirap talaga. Sabihin ko, Ruth. Sabihin niyo nga po, o di ba bakit kayo hindi hirap na hirap ako? Ano ba yan? Pag-uusapan po natin si Ruth. Actually po maganda po, no? Kasi last week, natutunan po natin si Esther. So minsan po, di ba, hindi natin alam, ay ganun pala yung nangyari sa buhay ni Esther. Na kahit pala hindi mo minsan nababasa or dati mo pa nabasa, maganda ding nare-recall tayo sa every Sunday. Tama po ba? At ngayon po, maganda kasi mapag-aaralan natin yung aklat ni, ano po, aklat ni? Okay, taga-sabi kasi nahihirapan ako eh. Okay, so yun po, pag-usapan natin aklat ni Ruth. Actually po, maikli lang to, maganda kasi 4 chapters siya, 85 verses, pero sobrang siksik. Madaming mapag-aaralan pala dito. Alam niyo po, ito ay story or book
na may love story, meron po siyang redemption story, meron siyang commitment story, at ayun nga po, sobrang maganda, may foreshadowing kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating lahat. So gusto ko po kayong, inaanayahan ko po kayong lahat na samahan ako habang pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po muna tayo lahat at quick prayer lang po. Hallelujah. Panginoon, thank you. Walang aksidente, O Lord God. Lahat ng narito, Panginoon, ay tinawag mo para katagpuin mo. And Lord, sinabi mo sa iyong salita, Lord, na hindi ka nagtataboy at lahat po ng ito ay nag-step. Lahat po kami ay nag-step para lumapit sa inyo at alam po namin, isang step pa lang namin, tumatakbo na kayo para kami yakapin. So Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, maging sensitive po kami kung ano po yung gusto niyong ituro sa amin, Lord God. At Lord, ang bawat isa, Panginoon, ay katagpuin mo. Holy Spirit, give us wisdom, give us anointing, O Lord God, and let us feel your presence. Lord, we thank you. We are so excited to hear your word today. And Lord, alam po namin na hindi po kasayangan ang oras na ini-spend sa inyo. So Lord, we thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko po kanina, ang story ni Ruth ay story ng love. Sino po ang may mahal sa kanyang mga magulang? Magsabi ng amen. Amen. Sino po yung may asawa or kahit wala pang asawa, pero alam nyo na mamahalin nyo ang inyong asawa? Magsabi ng amen. Sino naman po yung may biyenan o magkakaroon ng biyenan at alam nyo, mahal nyo ang biyenan nyo? Magsabi ng amen. Okay, sige. Parang medyo humina ng konti, di ba? Hindi. So yun po, story ni Ruth ang pag-uusapan natin ngayon. Biglan ko lamang po kayo ng background kasi it's a love story. And actually maganda po to kasi bukod po sa love story ng mag-asawa or magiging mag-asawa, love story din po ito ng isang daughter-in-law sa kanyang mother-in-law. Kung kasama niyo po ngayon yung mother-in-law or daughter-in-law niyo, grateful po, no? Nakaka-privilege na magkasama kayo kasi usually nakikita natin sa mundo, sa mga telenovela, kung sino ang number one kontrabida sa mag-asawa ay si... Wala naman. Di ba? Minsan ganon. Sa mga telenovela ang sinasabi ko. Kasi yung sa akin, I'm so thankful na meron akong napakabait, napakagandang biyenan. Di ba, nanay? Hello. Tapos papapanood ko sa kanya tong video na to. Okay. Simulan po natin. Ano po bang istorya ni Ruth? Actually po, ang setting nito ay sa panahon ng Judges. Sabihin nyo nga po, Judges, mga hukom. Ayan, Judges. Actually po, yung mga Judges pala, panahon ito nung wala pang hari yung Israel. So panahon po siya between kay Joshua, di ba po sinakop yung Promised Land, and then bago yung unang hari ng Israel na si Saul. Tama po ba? Nakakasunod po? So meron pong pagitan. Ang tawag po doon sa mga namuno nung mga panahong yon ay Judges. Ngayon po, yung setting kay Ruth ay panahon ng mga Judges. Ang panahon pong ito, kung babasahin po natin sa Judges chapter 21, samahan niyo po ako sa verse 25, yung pinakadulo. In those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Sa panahon daw pong ito, ginagawa ng mga Israelita kung ano yung tingin nilang tama sa paningin nila. Amen ba? May nakaka-relate po ba sa panahon ngayon? Parang ganun, no? Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Napaka-delikado. Kung anong tinitibok ng puso mo, yun ang sundin mo. Kasi wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Which is napaka nakakatakot po palang payo kasi sabi sa Bible, heart is deceitful. So ano po ba dapat talagang sinusunod natin sa bawat desisyon na ating gagawin? Dapat po ang bawat desisyon na ating gagawin
sunod or nakaayon so kung anong nasusulat sa Biblia. Amen po ba? Ano po? Sabi niya, Actually, ganun po. Kasi minsan, kapag sinasabi nating sundin ang puso, medyo feeling natin tama. Pero ating tandaan po, sabi sa Bible, siya na po ang, Biblia na po yung nagpaalala sa atin, sometimes, or most of the time, the heart is deceitful. Kaya let's be watchful po. Ngayon, ganun po ang nangyari dito sa panahon ni Ruth. Yung mga Israelita ginagawa yung gusto nilang gawin. Tapos po, ang panahon nito nakakarakterize na parang ano po yan, di ba po, nakakakilala sa Panginoon. After that, yung mga Israelita parang napupush or napupunta sa idolatry, sa pagsamba ng Diyos-Diyosan, sa pagiging makamundo. After nun, syempre may mga consequences, nagkakaroon ng mga punishment sa tingin nila or nahihirapan ang mga Israelita. After ng punishment, magsosorry ngayon sa Panginoon, magre-repent. Patawarin niyo ako, Lord, nagkamali ako sa mga ginawa ko. And God is a gracious and forgiving God. Papatawarin, magpapadala ng judge. Yung judge po, hindi po yung hukom sa trial court. Yung judge po dito na pinapadala, tawag po judge kasi sila po yung decision maker nung panahon na yun at sila yung gumaganap ng katungkulan ng parang leader. Pero hindi po sila tinuturing na hari. Nakakasunod pa po tayo? Amen. Sige, so yung judge na pong yun, pagkatapos pinadala, babalik ulit yung mga Israelita sa panahon ng sagana, sa panahon na maayos ang buhay. Pero kapag ganun, nakakalimutan ulit ang Panginoon, babalik ulit sa makamundong gawain, tapos marireceive yung punishment ng kanyang kasalanan, tapos hihingi ulit ng tawad, tapos papatawarin na naman ng Panginoon, paikot-ikot po, panahon ng judges. Sometimes po, brothers and sisters, may mga ganun din sa buhay natin, di ba? Yung parang, yes, sagana, pero minsan, dahil sa kasaganaan, nakakalimutan yung Panginoon, at sometimes, napupunta tayo dun sa mga makamundong gawain. Pagkatapos nun, dahil may consequences yung ginawa natin, mararanasan natin, magkakaroon tayo ng problema, tatakbo ulit tayo sa Panginoon para humingi ng tawad. At napakabuti ng Panginoon, papatawarin tayo. Pero anong gagawin ulit natin? Brothers and sisters, just a reminder, sana po hindi tayo naging ganun sa panahon ng mga judges, na paulit-ulit lang. At alam niyo po, ganun yung nangyari sa panahon ni Ruth, panahon kasi ng judges. Simulan po natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa finders versus keepers. Lessons from the book of Ruth. Alam niyo po kasi, may kaibahan po ang finder sa keeper at mapag-aaralan po natin yan. Alam niyo po ba yung, yung phrase na finders, keepers? Alam niyo po ba yon? Yung sa mga online po, alam niyo po ba? Sa kanila na ako kakausapin. Baka may sumagot. Hindi po. Nakakaalam po. Ang finders, keepers po, di ba yung pag nakita mo, akin na to, first dibs. Tama po ba? Kala ko dati tibs yun eh. Uy, tibs! Kasi parang magnanakaw ka, hindi sa'yo kinuha mo, tibs. Yung pala dibs pala yun, D-I-B-S. Okay, first dibs. Finders, keepers. Pero magkaiba daw po pala yung finders versus keepers. At yun po yung papag-aaralan natin. So sabi po dito, in the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land, so a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and 2 sons with him. Sabi po sa Ruth 1, verse 1, nung panahon daw po na taggutom sa Israel, so taggutom po, nasang cycle po tayo ng judges, yung kasaganaan, nagkaroon ng mga idolatry, so nagkaroon ng punishment or ng consequences ng sin. Dito po yun, nagkaroon ng famine or taggutom. Sabi nung isang man, si Elimelech, alis tayo sa Bethlehem, punta tayo sa Moab, kasi baka mas sagana doon, mas makakakain tayo. Sinama niya yung wife niya at saka yung 2 anak niya. Kung natatandaan niyo po, ang Moab, sila po yung mga descendants ng, mga descendants ni Lot. Kilala niyo po si Lot? O review lang po, Lot ay
Si Lot. Hindi. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Ayan po. So yun, yung pamangkin ni Abraham, nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng descendants, naging Moabites, Amorites. So sila po yun. Pumunta yung mga Israelitang to sa Moab. Komplikado po yung relationship ng mga Moabita sa Israelita. Minsan po away sila, minsan bati sila. So ganun po ang nangyari. Pumunta sila doon at nakimingle doon sa mga Moabita kasi nga taggutom sa Israel. So sometimes po, brothers and sisters, ganun, no? Minsan kapag halimbawang pumupunta tayo, ganito, pwede nating i-analyze or i-connect sa panahon natin ngayon. Sometimes, di ba, wow, mga Christian tayo, nag-church tayo, uma-attend tayo every Sunday. Pero, minsan, kapag panahon na ang daming challenges, parang mas gusto ng iba, mas gusto ko, parang ang hirap na dapat ba pumunta sa Panginoon or punta na lang ako, magtrabaho na lang kaya ako kasi baka wala kaming makain eh. Imbis na Sunday, mag-church kaya ako para makatagpo ko ang Panginoon, wag na lang, magtrabaho na lang ako kasi sayang din naman. Kailangan ko ng budget. Punta tayo para may makain tayo, trabaho tayo, dun. Labas tayo sa church. Parang ganun po ang naiisip ko dito habang ina-analyze ko. Na parang sometimes ganun pala, no? Kapag meron tayong mga challenges, minsan nadadivert yung utak natin. Ano ba yung dapat kong gawin para masolusyonan ko yung problema ko? Kasi nakakalimutan natin ang solusyon wala sa atin. Nasa Panginoon. Amen po ba? So brothers and sisters, I would like to encourage you kapag mga panahon na ganun na minsan tingin nyo, napakabigat ng problema nyo. Huwag po kayong gagaya dito, para lang sa akin na pupunta kayo sa labas dahil alam nyo dun matatagpuan ng kasagutan. Never po. Stay in the house of God. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, ganun po nangyari. Sige, sabi ni Elimelech, ay nako, tagutom dito sa bansa natin. Punta tayo sa Moab. Pagkadating sa Moab, ayun, namatay siya. Ay, wala pa naman. 14 na po yun. So, ikwento ko na po. Namatay po si Elimelech. Tapos, si Naomi po, yung asawa niya, syempre naging byuda po. Meron po silang dalawang anak, si Malon at si Kilion. Nagkaroon ng asawa after 10 years. Si Ruth po at saka si Orpa. So, tandaan po natin yun, ha. Si Elimelech ay pumunta ng Moab kasama si Naomi. Namatay. Si Kilion saka si Malon na anak nila, after 10 years, nag-asawa ng mga Moabita. Si Ruth at saka si Orpa. Ayun. Pagkatapos papangasawa, hulaan niyo po kung anong nangyari. Namatay din. Anak ko naman. Grabe po, no? Imagine nyo, pagkatapos mamatay yan ni Naomi ng asawa, namatay naman yung dalawang anak niya. So, byuda na siya, yung dalawang daughter-in-law niya, byuda din. Ano ba naman to? Sobrang pait nung nangyari. Tapos po, ang nangyari dito, sobrang pait ng mga nakaranasan niya. Ang revelation naman po sa akin kasi, kahit saan ka pala pumunta, may consequences yung kasalanan. Hindi mo matatakbuhan. May consequences yung mga kasalanan. Kaso, kapag dun ka natagpuan ng kasalanan, outside the kulambo, outside the presence of God, mas mahirap pa pala. Yun po yung na-realize ni Naomi, kaya po siguro naisip niya, nabalitaan niya, dun sa Israel, kinatagpo na sila ng Panginoon, tapos na yung taggutom, balik na tayo. So ganun po nangyari, tinawag niya si Orpa, saka si Ruth, tara punta tayo sa Israel kasi wala tayong mapapala dito. Kasi si Naomi, byuda, wala naman pong source ng income at namatay na po yung asawa niya, namatay din yung mga anak niya, wala nang magpapakain sa kanila. At least, pag bumalik po siya sa Bethlehem, meron po siyang mga kamag-anak doon. Amen po ba? Nakakasunod tayo. Okay, so ganun. Kaso habang naglalakad siya, na-realize niya, bakit kailangan ko pang isama yung mga daughters-in-law ko? Kawawa naman sila. Pare-parehas kaming tatlong byuda.
Kaya kinausap niya yung dalawa, sabi niya, alam niyo, wag na lang kayong sumama sa akin. Pakibasa na lang po yung root pero ganyan po yung parang, paraphrasing lang po sa mga nangyari. Wag na kayong sumama sa akin. Bumalik kayo sa pamilya niyo. Kasi kapag sumama kayo sa akin, anong mangyayari? Wala kayong magiging husband. Kasi wala na akong mga anak. Ang rule po kasi, or ang law before, medyo weird po sa panahon natin, di ba? Pero nung panahon po nung unang panahon, ayan, kapag namatay po ang asawa ng isang babae, tama, ang asawa ng isang babae, ang Israelita po na pwede niyang sumagot or maging mapangasawa niyang susunod, yung kapatid. Gets po ba? Halimbawa, hindi ko na lang sasabihin. Ayun, halimbawa po, eto nga, si Ruth, namatay po si Malon, yung asawa niya. Ang pwede po dapat na maging asawa niya ulit ay si Kilion. Kaso ang problema po, 2 patay, so wala nang pwede. Ang rule po kasi kung bakit ganun yung ginawa nung law na yun, kasi parang ma-preserve yung bloodline. Kasi po, or yung lineage ng mga Israelita. Kasi importante po yung lineage kung mababasa niyo po sa Bible, di ba po? Meron yung si Abraham, ang tatay ni Isaac. Si Isaac, ang tatay ni Jacob. Si Jacob, ang tatay ng 12 tribes of Israel. So ganun po, may mga lineage. Important po sa kanila yun. Ngayon, ang mangyayari kay Elimelech, wala na po siyang tagapagmana kasi namatay siya. Si Naomi, namatay din yung 2 anak. So sabi, pag sumama kayo sa akin, wala naman, mananatili kayong byuda, balik na lang kayo sa Moab, at maghanap kayo ng mapapangasawa nyo dun. Bumalik kayo sa people nyo, bumalik kayo sa Diyos nyo. Sabi ni Naomi sa 2, kasi mahal niya ayaw niya na mahirapan katulad niya. Tapos, ito po yung nangyari. Si Orpah, sabi niya dito, nagtangis sila, umiyak sila, pero si Orpah, she kissed her mother-in-law goodbye. So sabi niya, parang na-realize niya, parang tama yung biyenan ko, si Naomi. So, nagpaalam siya, sige, babalik na siya. Ngayon, ang nangyari po, si Naomi sabi niya, Ruth, yung sister mo, bumalik na. Sister-in-law mo, bumalik na sa kanyang people, sa kanyang gods. Dapat ganun na rin ang gawin mo. Brothers and sisters, sa buhay natin ngayon, parang ganun po ang mga nangyayari. Minsan, sobrang dami ng problema. At you will come to a point na kala mo, nasumpungan mo, yes, nakilala mo na ang Panginoon. Pero sometimes, dahil sa problema, parang yung iba sa atin, mapapatalikod at mapapabalik. Pero I would like to encourage you, kahit ano pa pong nararamdaman natin, nawa po, ma-encourage tayo sa ginawa ni Ruth. Ito po yung sabi niya, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Palakpakan po natin ang Panginoon dito. Alam niyo po, parang hirap ng desisyon na to. Iiwanan yung pamilya at pupunta sa lugar na stranger siya. Hindi niya kakilala yung mga taong makikita niya. But yun ang pinili ni Ruth. Your people will be my people and your God will be my God. Brothers and sisters, as I reflect on this, sometimes we will get to a point, or sometimes we have gotten to a point, pero kung hindi pa, nawa, hindi mangyari, pero kung ang lesson na po ito, ang dalangin ko, itago po natin sa puso natin, baka kung sakaling mangyari, wag naman sana sa atin, alam po natin kung anong dapat nating gawin. Because sometimes, may mga challenges tayong mararanasan sa paglalakad natin sa ating buhay Kristiyano. Hindi po tayo exempted. Ganun po ang nangyari. Pero kung ako pong papipiliin, mundo at kasaganaan versus possible kahirapan pero kasama ang Panginoon. Ang pipiliin ko po, kasama ang Panginoon. Amen po ba? Mag-amen po at pumalakpak. Sige po, ang ganun, same ng pipiliin.
Grabe po, no? Kasi alam natin na kapag kasama natin ng Panginoon, we are safe. We are provided for. We are secure. Walang magagawa yung mga challenges sa atin kasi nasa wing tayo ng protection ng Panginoon. Now, gusto ko lamang pong i-share, kanina nakita natin, kung ano po yung kaibahan ng incidental finder versus intentional keeper. Dalawa po kasi yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang finder, iba po sa keeper. Finder, naghahanap at nakakasumpong, pero ang keeper, nagtatago at niyayakap kung ano yung natagpuan niya. Incidental finder, kasi po makikita natin yan sa buhay natin, katulad po kay Orpa, saka kay Ruth. Di ba po ang nangyari? Hindi naman nila hiniling, di ba, na makilala si Yahweh? Hindi po nila hiniling na makilala yung Panginoon. Kaso nagkataon na yung asawa nila ay Israelita. Yung biyenan nila ay Israelita, kaya nakilala nila si Yahweh. And mind you, brothers and sisters, yung Diyos ng mga Moabites, medyo delikado pala, Diyos-Diyosan nila. Si Chemosh po, yung tawag sa Diyos-Diyosan nila, ay parang ang pagsamba sa kanya, nag-aalay ng mga buhay na tao, parang pinapatay, ganyan po. So yun pala, medyo nakakatakot yung Diyos-Diyosan ng Moabita, ng mga Moabites. At blessed po si Orpa, saka si Ruth, kasi nakilala nila si Yahweh. Sometimes po sa atin ganun, di ba? May mga connection tayo, hindi naman natin sinasadya, pero yung kaklase natin, in-invite tayo dito sa church, kaya nakapunta tayo at nakikilala natin si Jesus. Hindi naman natin sinasadya, pero yung ka-work natin, na-invite tayo, or nagbabrowse lang tayo, tapos nakita natin, ganun po yung nangyari sa amin, or sinabi ng parents namin, ay, dun ka magsimba, mayroong Church of God dyan. Incidental lang, aksidente lang na natagpuan. Pero brothers and sisters, ang kaibahan po ng insidente, aksidente sa intentional keeper, yung kapag natagpuan mo na, ay ikikip mo at magpapatuloy ka. Amen po ba? Kaya tignan niyo po yung katabi niyo at i-congratulate niyo kasi nagpapatuloy siya sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Brothers and sisters, intentional keeper. Kasi po, di ba, kapag nasugpungan mo at the best yung nakita mo, yayapusin mo yan. Hindi mo napapakawalan yan. Tama ba, mga boys and girls? Wow, parang love life na agad, di ba? Pero totoo, kapag nakita mo, aksidente na nagkabungguan kayo, nalaglag yung mga dala-dala, tapos pinulot, habang nagtititigan. It's an accident, but it's a love at first sight. Wow! Naging sila, nagkakilala, nakita lahat ng ugaling nakatago pala. It's not just an incident, but it should be intentional na ipagpatuloy dahil commitment na yan sa isa't isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang mga nagpapatuloy na mag-asawa. Di ba? Glory to God. At sasabihin po natin, yung mga wala pa, no? Lord, ganun din po ang gagawin ko kapag binigyan niyo na po ako ng kapareha. It might be an accident, it might be an incident, but I know it's your plan, and I will intentionally keep it and make sure that our relationship will work because it's our commitment to you, O Lord. Amen ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So yun po, tandaan natin, minsan insidente, minsan aksidente ang pagkakahanap, pero ang pagpapanatili ay hindi aksidente. Pinaghihirapan po. Ayun, now, ganun naman po. Sabi dito, yun po ang nangyari. Pumunta po si Ruth, sabi ganun, ay napaka-dedicated naman ng daughter-in-law ko. So sige, punta tayo. Sinama niya si Ruth, si Orpa po bumalik na, tapos hindi na po natin na basa si Orpa. Ganun po pala, no? Maganda rin po pala na sumusunod ka sa Panginoon kasi alam mo, may dakilang, hindi mo alam, pero malalaman mo na may dakila palang plano sa iyo ang Panginoon. Ang ginawa niya, sumunod siya, pumunta sila sa Bethlehem, nakita si Naomi ng mga dati niyang mga
kumare. Ayan. Tapos sabi, oh Naomi, buti na pabalik ka na. Sabi niya, wag niyo ako matawag-tawag na Naomi. Ayaw niya pong magpatawag ng Naomi. Sabi niya, itawag niyo na sa akin ay Mara. Kasi puno na ako ng pighati. So doon po nagsimula ang alamat ni Mara at Clara. Alam niyo po. Ay nako, daddy joke na naman. Hindi pala nakaka-relate tong mga kabataan. Pang first service patok eh. No? So alam natin yung mga age range pala ng mga nag-church sa atin. Okay. So sabi niya doon, andun na po sila, si Naomi at saka si Ruth, nandun na po sa Bethlehem. Ganito po ang nangyari. Now, nagkataon, as it happened, there was a wealthy and influential man in Bethlehem named Boaz, who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Tandaan po natin kanina, di ba pinag-aralan natin na dapat maituloy yung lahi ni Elimelech, parang yun yung law. So dapat meron tagapagmana. Ngayon, I would like you to remember this si Boaz, who was a relative of Naomi's husband, Elimelech. Sabi po sa verse 2 ng chapter 2 ng Ruth, one day, Ruth, the Moabite, said to Naomi, let me go out into the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who is kind enough to let me do it. Naomi replied, all right, my daughter, go ahead. Para may makain tayo, nanay. Labas muna ako, hanap ako ng bukid. Tapos kung ano yung mga matitira ng mga nag-aani ng palay, pupulutin ko para meron tayong pangsaing mamayang gabi. Parang ganun po yung sinasabi ni Ruth dito. Kasi po, nung panahon po ng Israelita, parang yun po yung nasa law nila, na para daw po may pangkain, yung mga widows, mga foreigners, yung mga poor, yung mahihirap, yung mga naggagapas ng mga trigo, or sabihin na nating palay dito sa Pilipinas, mabilisan lang, bawal balikan. Kung meron kang nalaglag, hayaan mo na, para yun sa mga mahihirap. Ganun po yung provision noon, para sa well-being ng mga medyo hikahos sa buhay. So ganun po. Ganun yung alam ni Ruth din na law. So yun ang ginawa niya. Hanap po ako ng field. Tapos dun po ako kukuha kung ano yung pwede kong mapulot na palay. So Ruth went out to gather grain behind the harvesters, and as it happened, nagkataon ulit, she found herself working in a field that belonged to Boaz, the relative of her father-in-law, Elimelech. Nagkataon na yung palayan na pinuntahan niya, palayan pala ni Boaz, yung relative ni Elimelech na father-in-law niya. While she was there, Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, "The Lord be with you, and also with you." Wala. Hindi talaga. Tahimik. O sige, alam ko po na ninanamnam nyo ang istorya ni Ruth. I'm so blessed. Okay. "The Lord be with you," he said. "The Lord bless you," the harvesters replied. Ang ganda po ng batian ng mga workers noon, no? Imagine nyo na lang po yung boss nyo. Pagpasok niya, no, sasabihin sa iyo ng boss mo, "The Lord be with you." At sasabihin mo, "The Lord bless you." Napakaganda namang trabaho po yun, no? So nakikita po natin dito kung gaano ka-righteous si Boaz po nung panahon ng mga judges, kung saan ang mga tao ginagawa lang kung anong tingin nilang tama. Tama po ba? Ganun yung panahon nito, pero merong righteous. At nagkataon na naman, si Ruth doon napunta sa righteous man at doon siya kumuha ng mga naiwang palay. So grabe po, no? Nagkataon kaya o plano ng Panginoon? At alam naman po nating lahat, plano ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po, sometimes ganun. Minsan, mapapagod tayo. Tignan niyo po dito. Napagod siya. Working in a field. Sabi po dito, tignan niyo. Sabi ni Boaz, "Who's that girl?" Parang, wow, di ba? First meeting. "Who is that young woman over there? Who does she belong to?" And the foreman replied, "She is the young woman from Moab who came back with Naomi. She asked me this morning if she could gather grain behind the harvesters. She has been hard at work ever since, except for a few minutes rest in the shelter."
ay, yung babae pong yan yung kasama ni Naomi, yung hindi iniwan, yung biyuda niyang biyenan, at tinutulungan siya. Simula umaga, ay kumukuha na, namumulot na po yan ng mga palay. Tapos, ang pahinga niya lang, saglit, few minutes lang, para lang mag-rest, pero patuloy ulit. Imagine nyo po, brothers and sisters, ganito ka-dedicated si Ruth. Nakaka-inlove po ba, mga kalalakihan? Hindi, ayaw niya siguro nito kasi baka naiinitan, medyo maitim siguro si Ruth, no? Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko, sabi ko, napaka-dedicated naman ito. Kung meron kang matagpuan na babae na ganito ka-dedicated at ganito mapagmahal, mga kalalakihan, huwag niyo nang pakawalan. Amen ba? Ay, ayaw nila. Bala kayo, basta ako natagpuan ko na. Di ba, Mami? Wow. Nasaan? Nagluluto. Okay, so ganun po. Nakita niya, Boaz went over and said to Ruth, "Listen, my daughter, stay right here with us when you gather grain. Don't go to any other fields. Stay right behind the young woman working in my field." Brothers and sisters, I would like you to listen. Importante po to. Sabi ganun ni Boaz, "Stay right here with us when you gather grain. Don't go to any other fields. Stay right behind the young women working in my field." Sa buhay Kristiyano po natin, brothers and sisters, sometimes mapupunta tayo sa sobrang pagsubok na minsan kailangan nating mamalimos ng biyaya mula sa Panginoon. Wow, naiyak ako, ayoko. Di ba po, sino po yung nakakaranas ng anon? Minsan, Lord, sobra namang paghihirap to. Bakit yung mga workers sa field, harvest, napakadaming blessing. Pero Lord, ako, nagwo-work din ako. Tubig lang ang pahinga. Pero ang nakukuha ko, ang nare-receive ko, yung tira-tirang pagpapala, Lord. Bakit naman ganon? Pero I would like you to be encouraged kung nakakaranas po kayo ng ganon, brothers and sisters. Sabi po dito, "Listen, my daughter, listen, my son. Stay right here with us when you gather grain. Don't go to any other fields." Huwag kang umalis. Stay right behind the young women working in my field. Sinabi ko na sa mga lalaki na nagwo-work sa field na to, na itrato ka ng mabuti, protektado ka. Kapag nauuhaw ka, iinom ka mula doon sa pinagpaguran nilang igibin. Brothers and sisters, that is what the Lord is telling you right now. If you are encountering challenges sa buhay nyo na feeling nyo, Lord, kailangan ko ng tulong, ng blessing. Pero Lord, bakit ganun? Feeling ko, yung tira-tira na lang yung nararanasan ko. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, stay. Dahil yung pagpapala, kala mo tira-tira. Pero may mga susunod na verses pa. Amen po ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Ano po ba yung susunod na verses? Excited na ako. Bala kayo. Ako excited na, Lord. Sige nga, mag-i-stay ako. Pero before that, wow, di ba? Binitin ko kayo. Finder looks, but keeper holds. May intimacy kapag kinikip, nahahawakan, nayayapos, pero yung look, nakikita lang. Uy, nakita ko siya. Nakita ko yung pagpapala. Iba po pala yung nakakakita sa nakakaranas. Amen po ba? At yun po, yung nangyari kay Ruth sa kay Boaz. Nakita ni Ruth, wow, my field. Merong mga pwede akong mapulot na pagkain. Pero ano pong sabi ni Boaz? Stay. Hold. Kasi hindi lang yan ang makaranasan mo pagpapala. Basta magpatuloy ka sa Panginoon. Amen ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, magpapatuloy kami. At thank you, Lord, kasi alam namin, kasama ka namin.
Sabi po dito sa verse 14, at mealtime, Boaz called to her, come over here and help yourself to some food. You can dip your bread in the sour wine. So she sat with his harvesters, and Boaz gave her some roasted grain to eat. She ate all she wanted and still had some leftover. Sabihin nyo nga po, leftover. Gusto po natin yun, no? You ate all you wanted. Ayoko na nga po mag-stomach in ako. Ganun po, di ba? You will eat all you wanted and you will still have some leftover. Brothers and sisters, that is what the Lord is telling you right now. If you're experiencing challenges, I encourage you to stay. And when you stay, kala nyo limos lang yung matatanggap mong pagpapala. Hindi. You will be at the dinner table of God and He will fellowship with you. He will join you and you will be full and you will still have some leftover. Amen po ba? Palakpakan natin, Panginoon. Tuloy-tuloy lang. At alam niyo po, ganun po. Ito, favorite ko na, yung susunod na mga verses. Pero ito po muna tayo. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young man. Ang ganda po, no? Hindi natapos yung pagpapala. That na-full siya, na-provide siya ng kailangan niya, gutom siya, meron pa siyang leftover. Sabi nga nun dito, bukod doon, sinabihan niya yung young men niya, yung mga nag-harvest, let her gather grain right among the sheaves without stopping her, and pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Let her pick them up and don't give her a hard time. Brothers and sisters, kung napapagod ka, alam ng Panginoon na napapagod ka. But if you will stay, you will not have a hard time. Amen po ba? Ang pagpapala ng Panginoon, kusa niya nang ibabagsak sa'yo, dadamputin mo na lang. Claim it, brothers and sisters, nasa salita ng Panginoon yan. Amen? So yun, grabe po, no? Bukod sa pagpapala, talagang pinotektahan pa siya. At yung blessing, papunta pa lang siya, andun na. Nakakatuwa po, no? You will not have a hard time kapag nagpatuloy ka sa Panginoon. At ito po, sabi ko nga, dinagdag ko lang po ito. So Ruth gathered barley there all day, and when she beat out the grain that evening, it filled an entire basket. Napakasipag naman itong si Ruth, di ba? Maghapon nang namulot ng mga palay, pagdating ng evening ay, binalatan pa ba? Hindi ko alam. Beat out the grain that evening. Tapos, pagkatapos niyang nahimay siguro, ayan, meron siya isang basket. She carried it back to town and showed it to her mother-in-law. Ruth also gave her the roasted grain that was left over from her meal. So tingnan niyo po, no, napakamahal niya yung mother-in-law niya na dinala niya yung mga nakuha niyang, pinulot niya na mga palay. Tapos pagbalik niya, binigay niya yon, saka binigay niya yung leftover. Bakit ko ba sinama to? Natuwa lang po ako kasi natagpuan ko na kung sino yung unang Sharon. Ayan po ba? Si Ruth pala yun eh. Kaya okay lang po mag-Sharon daw. Kasi di ba, si Ruth pala yung nag-unang kumanta ng balutin mo ako. Yun lang. Grabe, no? Parang ang tahimik nila. Kumakanta na ako dito. Ano bang nangyayari sa inyo? Okay, tuloy po natin. Nakaka-excite po, no, na natututo tayo dito sa Ruth na sana naman po, no, kapag halimbawang kinausap ko kayo mamaya sa likod, kumusta po? Nakaka-bless po yung turo nyo. Kanina sinabi din sa akin, bakit po, ano pong natutunan nyo? Ano po, si Ruth pala yung unang Sharon. Ay, naku naman, sana po, wag naman pong ganun kapag tinanong namin kayo. Okay. Ngayon po, ang nangyari, so, ganun po. Tuloy natin sa chapter 3. Kwento ko na lang po kasi matagal po yan kapag inisa-isa natin ng Ruth. Sobrang dami po, sobrang lalim. So, ang nangyari po nito, tinuloy ni Ruth na sabi nga, wag na siyang lumipat ng ibang field, di ba? So, doon na lang siya namumulot sa field ni Boaz. After nun, so, nakaka-provide sila, may mga pagkain sila. Sabi ni Naomi, Ruth, panahon na para magsaya. Wala talaga. Hindi. Panahon na para magkaroon ka ng mapapangasawa or ng magpo-provide sa iyo. Magpo-provide sa iyo, sabi ni Naomi. So ano po bang naiisip doon? Na parang
Ruth, bata ka pa, pero talagang sobrang dedicated mo sa akin. Ayoko naman na mag-remain ka na byuda. Kaya gantong gawin natin. Tandaan niyo po kanina, di ba po si Boaz yung si Boaz ay isang close relative, tama po, ni Elimelech, close relative ni Naomi. So yun po ang naisip ni Naomi. Si Naomi po ang unang matchmaker. So alam na po natin ay meron pa po ba sa Bible? Pero ito po, isa sa mga unang matchmaker si Naomi. So una pong Sharon yan ay si Ruth. Ay ba, alam na talaga? Sino po ang unang matchmaker? Naomi. Ay nako, pag tinanong kayo, yun pala yung natutunan. Okay, so sabi ni Naomi, panahon na para magkaroon ka ng asawa at si Boaz ay isa sa mga family redeemer. Remember that word, kinsman redeemer or family redeemer. Ang ibig sabihin po pala nun, si Boaz ay may karapatan na i-redeem si Ruth or mapangasawa para yung lahi ni Ruth at lahi ni Elimelech ay magpatuloy. Kung halimbawa nagkaanak si Ruth at saka si Boaz, yung magiging anak nila, yun yung magmamana ng mga property o ari-arian ni Elimelech at magtutuloy yung lahi ni Elimelech. So ganun pala yun. Parang ayaw ng Panginoon na maputol yung lahi, ng important yung lineage. So ganun yung ginawang law. Ngayon, eto ang gagawin natin. Sabi ganun ni Naomi. Di ba panahon ng piyesta, para ngayon sa Angono, panahon ng piyesta, magdiriwang ang mga tao, magdidiriwang yang si Boaz, kasi po panahon ng harvest festival. So nagkaroon po sila ng harvest festival, so ang mangyayari po doon, yung maraming trigo, aayusin nila, babantayan ni Boaz, kasi nga po panahon ng judges, madaming mga magnanakaw niyan, kasi kung anong daming krimen pong nagaganap. So ang mangyayari, pagkatapos pong magkaroon ng, ano bang tawag dun sa aalisin yung dayame sa palay? Ano po? Itetrash, ano yan? Divide. Igigiling? Tama ba? Hindi. Parang ganon, di ba po? Yun. So, ganon ang gagawin. Ang unang panahon po na parang threshing floor, ay open space. Sa taas po yun para mga bundok, ganyan, para mahangin. Para halimbawa, yung mga trigo, yung mga palay na lang, sige, apak-apakan po, ganyan. Tapos, yung mga balat ng palay, dahil mahangin, dili pa rin. Ang matitira po, yung mismong mga palay or bigas. Ganon po yung mangyayari. Siyempre, nakakapagod yun. Pero yes, ang sagana ng harvest, mag-iinuman, kasi malamig po noon, hindi po talaga sila mga drunkards. Mag-inuman kasi malamig, pagod. At usual po sa custom nila yon. So nag-inuman, makakatulog. Ganon pong mangyayari kay Boaz. At sabi ni Naomi, ganito ang gawin mo. Kapag ganon ang nangyari, maligo ka, magpabango ka, magbihis ka. Tapos pumunta ka kay Boaz, hintayin mong makatulog siya. Grabe po, no? So, si Naomi pala ay hindi unang matchmaker, kundi isang unang Ay, bugaw. Ayun ba yan? Bakit naman po? Ganun po parang matchmaker. Bugaw ng lamok. Pero naman, okay. So, ganun po. Anong ginawa? Masunurin po si Ruth. So, ganun po ang ginawa niya. Hinintay niya na maggabi, nakita niya si Boaz, napagod, natulog kasi babantayan niya, so doon lang siya natulog sa open space, nagkumot, malamig. Ang sabi ni Naomi, kapag ganun ang nangyari, alisin ko yung kumot sa may paanan niya. Tapos, hihiga ako. Saan? Multiple choices. Hihiga ako sa balikat, hihiga ako sa tiyan, hihiga ako sa paa. Sa paa, wow, mga wholesome. Pero tama po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi, tama po yun. Custom po yun na, higa ka sa paa niya. Yun ang sabi ni Naomi. Actually po, wala pong wrong dito sa custom nila. Kasi nga po, right ni Ruth na i-claim
as family redeemer niya, si Boaz. At yun po yung ginagawa niya in a sense, na nagpo-propose siya. Ganito po ang nangyari. Gabi po noon, inalis niya yung kumot, humiga siya sa paa. Maya-maya, si Boaz nagising dahil sa lamig. Siguro po, dahil wala na siyang kumot sa paa. Tapos pagkakita niya, hindi kumot yung nasa paa niya, kundi si Ruth. Ayan. Tapos ang sabi po ni Boaz, who are you? Kasi madilim po nun. Paano po kaya sinabi yung who are you? Takot? O kinikilig? Who are you? Baka ganun kaya? Hindi na siguro, no? Who are you? May babae sa paanan nyo, kahit sino naman po sigurong lalaki. Matatakot, no? Kung madilim, tapos may babae sa paanan. Anong nangyari? Natandaan ko po yung sa amin before kasi natutulog ako sa may sahig, tapos po may bintana sa may bandang ulunan ko. Pagkadilat ko pong ganon, may babae nakasilip sa akin ganon. Wala pong biro matanda pong babae nakasilip. Natakot po talaga. Sabi kong ganon, who are you? Diba? Nag-who are you din. Hindi, pero natakot po ako. Yung pala kapitbahay po namin, parang hating gabi po noon, ewan ko ba, nakalabas siya sa bahay, matanda na po siya. Siguro pa, baka po uulyanin, ganyan. Tapos sumilip po. Ewan ko ba bakit sumilip dun sa may bintana? Ang dami pwedeng silipan yung bintana pa namin. Nagkataon pa, nagising ako. Nakakatakot, di ba? Tapos wala siyang ginawa, tumalikod na lang siya, tapos lumipad. Hindi, joke lang. joke lang. Ginigising ko lang po kayo. Pero totoo pong nangyari. Yung lipad lang yung hindi. Okay. Ulit po tayo. Nasaan na tayo? Ayan, focus tayo mga katatakutan eh. Now, don't worry about the thing. Ayun. Ngayon, nagising si Boaz. Sabi niya, who are you? And sabi ko nga po sa inyo, in a sense, doon nag-propose si Ruth. Sabi niya, parang, you are our family redeemer. Kaya, tulungan mo ko. In a sense, pinopropose niya na, panagutan mo na ikaw yung, ayon sa law, ikaw dapat yung tumubos sa akin kasi ikaw yung next or close relative. And brothers and sisters, I would like you to remember the cross when we're studying this. Sometimes, di ba, maiisip natin, ay, kaya pala nagkatawang tao ang Panginoon kasi kailangan maging close para pwedeng i-redeem tayo. Amen po ba? Kaya pala siya nagkatawang tao kasi kailangan close. Kailangan, sabi sa law, kalapit mo yung magre-redeem sa'yo. Kaya glory to God, no? Na ang Panginoon, hindi niya inisip yung pagka-Diyos niya, bumaba siya, nagkatawang tao para i-redeem tayo. Kasi mahal niya tayo. Amen? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Ngayon, sabi po ni Boaz, now don't worry about a thing, my daughter. I will do what is necessary for everyone in town knows you are a virtuous woman. So ang sabi po dito, tingnan niyo po kung gaano ka-righteous or kagalang or ka-noble si Boaz. Nakita niya, may babae sa paanan niya, bagong ligo, bagong bihis, mabango. Tama po. Sa mundo natin ngayon, dahil sa mga pinapanood natin, alam na po kung ano yung mangyayari. Di ba po, sa mga pelikula, ganyan. Pero hindi po. At nakakatuwa po, ito po yung trust ni Naomi at ni Ruth sa righteousness ni Boaz. At ito po ang sinabi niya, tinawag niya pang ang daughter. Walang mali siya. Now, don't worry about a thing, my daughter. I will do what is necessary for everyone in town knows you are a virtuous woman. Alam ng buong bayan na ikaw ay kagalang-galang. Kasi hindi mo iniwan yung biyenan mo at tinutulungan mo siya. Kaya, sige, sasagutin ko yung ako ang magiging redeemer mo. So para nakikita na po natin yung love story nila na nabubuo, di ba? Na, oh wow, isang righteous man, isang virtuous woman, nagkatagpo sa isang gabing madilim. Ano ba yan? Pero di ba po, ang galing. Ano nangyari dito? Kaso di ba every love story merong conflict? Tama po. Kaya sabi ko nga, nung binabasa ko yung Ruth, parang daig pa nito ang Korean novela na napapanood minsan na mga love story. Kasi after nito, may but. But,
while it's true that I am one of your family redeemers, there is another man who is more closely related to you than I am. Pwede kitang i-redeem, kaso based sa law, hindi pala ako yung pwede talagang una. Merong isang lalaki, si Juliana. Ay, hindi po. Wala na namang nakarelate. Ano ba yan? Nanonood pa ba kayo? Wow, napaka-virtuous congregation ng COG Angono. Palakpakan naman natin. Ako lang ba nakakakilala kay Juliana? Ano ba yan? Sige, bibigyan ko kayo 1 minuto para magtsikahan kung sino si Juliana. Okay, by why it's true. Meron daw isang man. Sabing ganon. Pero yun ang ginawa. So ganito na lang gagawin natin. Ang gagawin ko ay tatanong ko yung family redeemer na rank 1 or next in line before ako kung i-redeem ka niya. Kung hindi, ako ang mananagot para sa iyo. At ganun po ang nangyari. Sabi po dito sa verse 18, bumalik siya doon sa bahay, kay Naomi, si Ruth. Tapos sinabi po ni Naomi dito, just be patient, my daughter, until we hear what happens. The man won't rest until he has settled things today. Brothers and sisters, kapag pumunta ka sa paanan ng Panginoon at sinabi mo, Lord, redeem mo naman ako dito sa problemang to, nahihirapan na ako. Lord, i-redeem mo naman ako dito sa pagsubok na to, hindi ko na kaya. The man, Jesus, won't rest until He has settled things today. Amen ba? Kaya encourage you, brothers and sisters, lumapit tayo sa paanan ng Panginoon. Kasi hindi mag-rest ang ating Panginoon hanggat hindi niya nasa-settle. And God is in control. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, that you are in control. At ganito na po ang nangyari. And Boaz said to the family redeemer, kasi po nakita, sige, ako magre-redeem. Hanapin ko muna kung sino yung first in line, kung sino yung mas malapit na kamag-anak. Nung nakita niya, sabi, uy, ikaw kilala mo si Naomi, yung galing sa Moab. Kamag-anak natin yun. Pero, meron siyang lupa, kailangan niyang ibenta dahil wala na silang pera. Kung gusto mo, ikaw yung magmay-ari ng lupa at isakupin mo yung property ni Elimelech. Kasi, right mo yun bilang family redeemer. Right mo yung blessing. Brothers and sisters, punta kayo sa COG Angono, right nyo na may blessing pag pumunta kayo. Sabing ganun. Kaso, may kaso pala. If you want the land, then buy it here in the presence of these witnesses. Sabing ganun, kung gusto mo, sige, bilhin mo. Sabi nung tao, uy, blessing. All right, I'll redeem it. Sige, sa akin mo ibigay, ako nang bahala. Kaso, sabi ni Boaz, kapag binili mo yung land, kailangan ding pakasalan mo si Ruth, yung Moabite widow, para magkaroon siya ng anak at yung mga magiging anak niya, yun yung magiging tagapagmana ng property ni Elimelech. Punta ka sa COG Angono, lapit ka sa Panginoon. May blessing. Kaso, may kalakip din na mga pagsubok. May challenges na mararanasan. Then I can't. Sabi nung first na tinawag, brothers and sisters, nawa po, hindi tayo yung first na tinawag. Na tinawag dahil nakita na may blessing, sige, tuloy po kami, tuloy. Pero, I can't redeem, ayoko na pala, hindi ko pala kaya kasi may pagsubok din palang kasama. I can't redeem it. The family redeemer replied, because this might endanger my own estate. Ayokong mag-commit. Kasi pag nag-commit ako, baka pati yung kayamanan ko madamay. Kasi po, mangyayari, magkakagulo-gulo yung mga magiging anak nila. Yung current na anak niya at saka yung magiging anak niya kay Ruth kung mangyari yun. So baka mag-agawan pa ng mana, baka mabawasan pa yung mana.
ng anak niya. Ayokong mag-commit. Kasi baka pag nag-commit ako, yung kinikita ko, kailangan kong i-tithes, kailangan kong i-pledge, kailangan kong i-offer. It might endanger yung kayamanan ko. I cannot do it. Ayokong mag-commit kasi yung oras ko, kakainin yan. Bakit kailangan kumain ng oras yung pagkukumit sa church, yung pagkukumit sa kingdom, yung pagkukumit kay Lord? Ayoko. Baka kasi yung mga gusto kong luho, gusto kong hobby, hindi ko na magawa. I cannot do it. Tama po, no, brothers and sisters? Para nakikita natin, pwede nating i-apply sa sarili nating buhay. Yung 4 chapters na to, sumasalamin sa buhay natin. Na sometimes, we find kung ano yung gusto natin, yung want natin, gusto ko yan, kailangan ko yan. We are sometimes selfish when we are finding. But God is calling us to be a selfless keeper. Amen po ba? Na kahit natagpuan mo, naging, oo, sige, thank you Lord sa pagpapala, pero kahit walang pagpapala, magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon. Kasi ikaw lang, sapat na at higit pa. Amen ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. I will be a selfless keeper. Tapos, di ganun po ang nangyari. Kay Ruth, parang hindi kinuha or hindi in-exercise nung una sa linya yung kanyang right para maging tagapagmana or maging manager nung ari-arian ni Elimelech at ni Ruth. Tinanggihan niya yun. So, sino po ang naging asawa ni Ruth? Si Boaz. And they live happily ever after. Doon po nangyari. Alam niyo po, sometimes hindi alam ni Ruth yan, pero alam po natin kung anong nangyari. Alam niyo po kung anong nangyari dito? Salmon was the father of Boaz. Kilala niyo po si Boaz. Diba? Siya po yung asawa ni Ruth. Boaz was the father of Obed. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of David. Imagine nyo, brothers and sisters, wala sa utak ni Ruth na sa kanya manggagaling yung lahi ni David. Pero, yung nagkataon lang na pumunta si Naomi sa Moab, nagkataon lang na bumalik sila sa Bethlehem, nagkataon na kamag-anak pala ni Naomi si Boaz, nagkataon na si Ruth pumulot ng mga palay sa field ni Boaz, nagkataon na nagkakilala sila. Kala natin nagkataon lang, pero ang Panginoon may dakilang plano. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya brothers and sisters, kung may pinagdadaanan ka, nahirap ngayon, kala mo nagkataon naman na dito pa ako dumanas ng paghihirap. I would like to encourage you. Stay. Continue. Keep on moving. Keep on following the Lord because God is in control and God has a perfect plan. Amen po ba? Nakakatuwa, no? Sabi po dito, punta po tayo sa Matthew, ha? Salmon was the father of Boaz. Trivia lang po, whose mother was Rahab or Rahab. Kilala niyo po ba to? Si Rahab. Siya po yung prostitute sa Wall of Jericho, tapos nagpapasok ng mga spies. Imagine niyo po, no? Yung mga babae sa Bible na dinescribe. Ito, prostitute. Si Ruth, Moabita, Gentile, hindi kasama sa lahi ni Abraham. Pero saan nagmula yung lahi ni David? Sa mga babaeng ito. Amen po ba? So brothers and sisters, tayo yun eh. Hindi naman talaga tayo kasama sa covenant ng Panginoon. Kasi mga Israelitang binagyan ng covenant, mga Gentiles tayo. Pero dahil
Sa Family Redeemer, nagkatawang tao ang Panginoong Jesus para tubusin tayo. Nakasama na tayo sa pamilya niya. Amen ba? And it's such a privilege that we are under God's protection, under God's wings. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Ang ganda po, no? Uy, hindi pa po pala nagtatapos dito. Sabi, no? 5 minutes na lang po. Sige. Si Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of David. And alam niyo po ba, meron dito, prophecy sa Micah 5. Natandaan niyo po, saan galing si Boaz sa Bethlehem? Saan din po galing sa Elimelech sa Bethlehem, di ba? Tama po? But you, Bethlehem, Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Old Testament po sinasabi na galing sa Bethlehem ang Panginoon. Amen po ba? Nakakatuwa, no? Glory to God, na yung Old Testament, ang katuparan niya nasa New Testament. Sabi po dito, yung lahi ni Jesse, lahi ni David, doon din nanggaling ang lahi ni Jesus. Tama po ba? At yun po, ang sinasabi dito, kaya pala, merong propesiya na galing sa Bethlehem, sa clan ni Judah, ang tagapagligtas, ang ruler over Israel, si Jesus, the Lion of Judah. Amen po ba? Nakakatuwa, no? And then, sabi po dito, tama na we should not just only be a finder na accidental lang, incidental, na nakatingin lang, di ba? Kundi, we should also be a keeper. But let's bear in mind, brothers and sisters, na bago pa tayo nag-find, natagpuan na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Bago pa tayo humanap sa Kanya, hinanap niya na tayo. Pero hindi rin po doon. Sige po, pakpahan natin pa noon. Pero hindi po doon nagtapos ang lahat. Brothers and sisters, di nagtatapos ang lahat. Sabi dito, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Thank you, Lord. I am one of those. Sabihin po natin yun sa ating mga puso. Thank you, Lord. Isa ako doon na nasumpungan mo. Pero hindi po siya tumigil doon. Jesus is the ultimate keeper. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. Intentional. Hindi nagkataon na napako si Jesus sa krus. Nag-volunteer siya mapako para sa kaligtasan natin. I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me, for my Father has given them to me. Hindi nagkataon na nasa Panginoon ka, kundi intentional na hinahawakan ka niya. He keeps you and holds you. All you just need to do is stay. Amen po ba? Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Kahit siya ay Diyos, hindi niya inisip na yung equality with God ay kailangang i-maintain. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Brothers and sisters, ang Jesus na pinaglilingkuran natin, selfless. Amen po ba? A selfless keeper na para sa'yo, Diyos siya, pero magkakatawang tao siya kasi kailangan nga ng law close eh. Kailangan ng law relative ang tutubos. Kaya kailangan magkatawang tao. At mula sa pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para tubusin tayo. And brothers and sisters, dun pa lang, I'm not sure with you, I don't know with you, pero para sa akin, yun pa lang sapat na. Yun pa lang, higit pa. Amen po ba? Now, if you believe that also, I encourage you to stand up and let us pray this while we're singing this song. Sana po, namnamin natin, isipin natin, thank you Lord, noong natagpuan kita, pero
bukod doon, natagpuan mo ko. And I encourage each and everyone na wag po tayong tumigil na matagpuan lang ang Panginoon. Don't just be a finder. Be a keeper, brothers and sisters. Natagpuan mo? Yes, thank you. Natagpuan mo, natagpuan ka. Pero the Lord is asking you as well, not just to find Him, but to stay with Him, to have fellowship with Him. And as we sing this song, nawa po namnamin natin na, Lord, thank you, natagpuan kita, natagpuan mo ko, at ikaw lamang ang papupuhuyan ko. Hallelujah. Samantalahin natin itong pagkakataon na to. Thank you, Lord. Gawin nating panalangin. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging naan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hallelujah. Brothers and sisters, I encourage you to sing this song with all your heart. Say to the Lord this. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, natagpuan namin ang dakila mong pag-ibig sa bawat isa. Yung ginawa mo sa krus, Panginoon, yun lang sapat na. At alam namin, Panginoon, na Lord, kahit kailan kasama ka namin, hindi kami magkukulang. We are protected under your wings, O Lord God. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Hallelujah. Doon sa Yes, O Lord. krus, ako'y iyong Thank you, Lord, for the freedom that you have given us, Panginoon. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Gawin mong panalangin ito ng buo mong puso. Binago ng pag-ibig mo hanggang kailan ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati. Hallelujah. Panginoon, we found you, O Lord God. You found us, and we will stay, Panginoon. We will stay in your presence, O Lord. Mananatili kami sa presensya mo, Panginoon, dahil natagpuan namin ang dakila mong pag-ibig sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Yes, O Lord!
ating mga kamay. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin ito. Lord, maraming salamat dahil sa krus, Panginoon, ako'y tinubos po mula sa aking pagkakasala. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas, Jesus. And Lord, I will stay and I will continue to be in your presence. Hallelujah. And Lord, thank you. Dahil alam po namin na hindi niyo po kami iiwan at hindi niyo po kami pababayaan. Ako na lamang po mananalangin. Hallelujah. Lord, thank you for this day. Alam ko po, kinakatagpo mo ang bawat isa. Thank you, Holy Spirit. Lord, thank you that you are ministering into each and every one of us. Yung mga iba po sa amin na nahihirapan, oh Lord God, alam ko po kinakausap niyo, Panginoon. Sinasabi niyo po sa bawat isa sa amin, stay ka lang, magpatuloy ka lang, I am in control. Kaya thank you, Lord, we are claiming it. At sa mga hindi po, Lord God, ngayon nakakaranas, alam po namin na binaon niyo po ito ng malalim sa kanilang mga puso, sa aming mga puso, dahil sa panoon, nakakailanganin namin, mahuhugot namin ito, Lord God, at maaalala namin that you found us and you kept us and you are in control. Lord, we are claiming it. We are claiming all your promises by the mighty name of Jesus. And this is our prayer. Oh, everybody say, Amen and Amen.